Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang isang nakakatakot na kasong nangyari sa Sweden. Si Velma Andersson ay isang 17 years old na nakatira sa Uddevalla, Sweden. Inilarawan siya ng kanyang inang si Linda bilang maganda, puno ng buhay at may malaking pangarap sa hinaharap. Mahilig makihalubilo at madalas na ginugugol ang libreng oras kasama ang kanyang mga kaibigan. Panaka-naka siyang nagpo-post ng mga larawan sa kanyang Facebook. Marunong siyang humanap ng magandang anggulo at gustong-gustong kinukunan siya ng larawan. Isa siyang napakasigla at malikhaing dalaga. Noong 15 anyo si Velma nang nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Tishko Ahmad Shabazz. Mas matanda ito sa kanya ng 5 taon. Pero hindi naging hadlang ang edad sa dalawa dahil ang edad na pinapayagan para sa ganitong uri ng relasyon sa Sweden at sa buong Europa ay nag-iiba sa pagitan ng 15 hanggang 18 anyos. Si Tishko ay mula sa Iraq pero 8 taong gulang siya nang lumipat siya kasama ang kanyang ama sa Sweden para sa permanenteng paninirahan. Nakatira siya kasama ang kanyang ama at ang kanyang madrasta. Nag-aaral siya sa isang paaralan kung saan ayon sa kanyang kaibigan, pinagkakaisahan at iniinsulto si Tishko. Pero habang nagkakaedad, naging mas matapang at palaban si Tishko. Ang pagiging matigas niya ang dahilan kaya hindi na siya natatalo at naging isang taong hindi umaatras sa anumang bagay. Nang magtapos si Tishko sa pag-aaral, nakakuha siya ng trabaho sa sektor ng pangangalaga ng bata. Kalaunan noong 2014, nakatanggap siya ng Swedish citizenship. Tungkol naman kay Wilma, nakatira siya kasama ang kanyang kapatid na si Emily. Hiwalay na ang kanilang mga magulang na sina Linda at Marcos. May mga usap-usapang may mga problema ang pamilya na humantong sa hindi pwedeng tumira sina Wilma sa tatay nila at ayaw din naman ng nanay nilang si Linda na makasama ang kanyang 2 anak. Kaya tumirang magkasama ang magkapatid na hiwalay sa kanilang mga magulang. Pero direkta pa din namang sangkot si Linda sa buhay ng kanyang mga anak. Kahit nalabag kay Linda ang pagkikipagrelasyon ni Wilma sa 20 anyos, may tiwala naman siya sa kanyang anak at narespeto pa din nito ang naging desisyon ng dalaga noong 2018 nang sumama na tong tumira kasama ang nobyo sa isang nirerentahang apartment. Noong una, maganda naman ang pagsasama ng dalawa. Pero kalaunan, nagsimulang kontrolin ni Tishko si Wilma at naalala ni Linda kung gaano nagbago ang ugali ng kanyang anak sa loob ng 2 taong pagkikisama nito sa nobyo. Kasabay nito, madalas na ipinagtatapat ni Wilma sa kanyang kapatid na si Emily ang tungkol sa relasyon nila ni Tishko. November 14, 2019. Muling nakausap ni Wilma ang kanyang kapatid sa telepono at inamin niya ditong hindi na siya kontento sa relasyon nila ni Tishko. Sinabi niyang gusto na niyang makipaghiwalay dito dahil pagod na siyang sundin ang lahat ng gusto ni Tishko. Pinipilit siyang sundin kung ano ang dapat gawin, ano ang isusuot, saan pupunta, ano ang make-up, kung sino ang kakausapin at kung sino ang hindi dapat kausapin. Lumalabas na napakamapagkontrol ni Tishko sa puntong nasasaktan ni si Wilma dahil dito. Habang nag-uusap pa sila ni Emily sa telepono, nakauwi na galing trabaho si Tishko. Kaya't sinabi ni Wilma sa kapatid na kailangan na niya munang umalis at nagpaalam na muna dito saka tinapos ang usapan. Nang maglaon, sinubukang tawagan ni Emily ang kanyang kapatid pero hindi na nito sinasagot ang tawag. November 15, hindi nakasipot si Wilma sa appointment nito sa kanyang dentista. Kaya't pagka November 17, pumunta na ang mga magulang ni Wilma sa apartment kung saan nakatira ang dalawa. Kinailangan pa nilang kumatok sa pinto ng ilang sandali bago tuluyang binuksan ng lalaki ang pintuan. Tinanong ni Linda si Tishko kung nasa bahay ba si Wilma at kung wala naman saan ito nagpunta. Kasabay nito, napansin ni Linda na mukhang tulala si Tishko, balisa at mukhang ayaw makipag-usap sa kanila. Gayunpaman, hindi sila aalis hanggat hindi sila nakakakuha ng sagot kung nasaan ang anak nilang si Wilma. Nang magsimula silang patuloy na magtanong kung nasaan si Wilma at ubiling sumagot si Tishko na hiwalay na sila ng dalaga. Umalis na umano ito dala ang lahat ng kanyang gamit, kaya wala na ito sa bahay.
hindi niya rin daw alam kung saan to napunta. At dinagdag pang ayaw na niyang makipag-usap pa kay Wilma at ayaw niya na rin silang makita kailanman. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang mga magulang ni Wilma sa apartment, pero hindi na sila masyadong pumasok pa sa loob. Nasa gilid lang sila ng pasilyo at pinagpapatuloy ang pag-uusap. Ipinaliwanag ni Tishko sa mga magulang ni Wilma na umuwi siya ng araw na yun mga 5:30 ng hapon. Galing siyang trabaho at pagpasok niya sa loob, nagkaroon sila agad ni Wilma ng matinding pagtatalo na humantong sa pagkikipaghiwalay sa kanya ng babae. Kinuha nito ang lahat ng mga gamit saka siya tuluyang iniwan. Agad na naalarma ang mga magulang ni Wilma, pero naisip na baka isa lang itong karaniwang away ng dalawa at uuwi din si Wilma dahil hindi naman ito ang unang away nila at kadalasan din naman itong nangyayari sa mga kabataang nasa ganitong uri ng relasyon. Gumawa din ng Facebook post si Emily na nagtatanong kung may nakakita ba sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na nawawala si Wilma at hindi kumokontak mula pa noong Huwebes at nalapis na silang nag-aalala. Nagtatanong si Emily baka may ibang kinontak si Wilma sa tawag sa telepono o kaya naman ay sa social media. Inilarawan ni Emily ang hitsura ng kanyang kapatid. Nasa 168 cm ang taas nito. Itim ang buhok na naka-highlights pero hindi alam kung ano ang suot nitong damit nung mawala. Sinabi din ni Emily na hindi talaga ganito si Wilma dahil palagi itong kumukontak sa kanila. Nananawagan si Emily sa sino mang may impormasyon kung nasaan ang kanyang kapatid at sinabing hinihiling na kung maaari ay makipag-ugnayan sa kanya o sa mga pulis ang sino mang may alam. Kasabay nito, nagsampa rin ng police report ang mga kaanak ni Wilma at agad na kumilos ang mga otoridad para malaman kung sino ang huli sa kanyang mga kaibigan at pamilya ang nakausap ng dalaga bago ito mawala. Kinumpirma ng nanay nilang si Linda na hindi na nila nakausap si Wilma simula noong November 14 at hindi din ito sumasagot sa mga tawag sa kanyang mobile phone. Bumuo naman ng search group ang mga pulis at sumama sa paghahanap ang mga kaibigan at mga kamag-anak ng dalaga. Nagdala din ng mga aso ang mga pulis. May helicopter din para sa aerial search. Tinanong din ng mga pulis si Tishko dahil siya ang kinakasama ni Wilma at baka alam nito kung saan maaaring nagpunta ang babae. Pero sinabi ni Tishko na wala siyang alam at wala pa rin siyang balita tungkol kay Wilma. Linggo, November 17, 3 araw na ang lumipas mula nang nagsimula ang paghahanap pero wala pa ring palatandaan ni Wilma. Karaniwan siyang active sa social media pero naka-deactivate na to ngayon. Pinaniniwala ang nasa 5,000 katao na ang sumali para tumulong sa paghahanap ng babae pero wala ding nangyari. Kaya't nagpasya ang mga pulis na balikan si Tishko at subukang makipag-usap dito. Giit ng lalaking hindi pa niya talaga nakikita si Wilma at wala din siyang balita tungkol dito. Hindi niya rin alam kung nasaan ang dating kinakasama. Sinabi niya rin sa mga pulis na iniwan siya ni Wilma at sumama sa ibang lalaki. Pero walang patunay nito dahil wala ni isa sa mga kaibigan at pamilya ni Wilma ang nakakaalam tungkol sa di umano'y ibang lalaking sinamahan ng dalaga. Kasabay nito, sinabi rin ng pamilya ni Wilma sa mga pulis na naging masalimuot na ang buhay ng dalaga mula nang makilala nito ang nobyong si Tishko. Hindi na siya katulad ng dati na masigla, palakaibigan at puno ng buhay. Sinabi rin ni Linda na kinokontrol ni Tishko si Wilma sa lahat ng oras. Gustong laging malaman kung nasaan ito at kung sino ang kasama nito. Sinabi naman ni Emily na nagsumbong sa kanya si Wilma na sinasaktan na umano siya ni Tishko sa mga huling buwan ng kanilang relasyon. Nag-install pa si Tishko ng GPS device sa cellphone ni Wilma para masubaybayan nito anumang oras. At sa kabila ng katotohanan to, dahil sa mahal ni Wilma ang kinakasama, sinubukan niya tong pasayahin sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng naisin ni Tishko. Dahil dito, sinimulang imbestigahan ng mga pulis si Tishko. Iginiit naman ng lalaking hindi siya umalis ng bahay mula nung umuwi siya galing trabaho bandang 5 PM ng araw na yon. Pero na-track ng mga pulis ang kanyang mga kilos gamit ang GPS
simula noong ika-14 ng Nobyembre, ang huling araw na nakausap ni Emily si Wilma sa telepono. Nakunan siya ng CCTV sa isang supermarket mga 4:30 ng hapon ng araw na yon. Umuwi siya galing trabaho lampas alas 5 ng hapon. Di nagtagal, narinig ng mga kapitbahay ang malakas na agresibong bangayan at pagtatalo ni Tishko at Wilma. Kahit nasanay na ang mga kapitbahay sa madalas na pag-aaway ng dalawa at hindi ito pinapansin, pero ang argumento nila nung araw na yon ay mas malakas at mas matagal kaysa sa dati nilang mga away. Sa puntong nagpasya na ang isa sa mga kapitbahay na umikot sa bahay ng dalawa para katukin na ang pinto at subukang alamin kung okay pa ba ang lahat. Pero nang makalapit na siya sa pintuan ng apartment, biglang tumigil na ang ingay. Wala nang nagtatalo at bigla ding naghari ang katahimikan sa loob, kaya't naging hindi komportable ang pakiramdam ng kapitbahay. Nangyari ang lahat ng yon bandang alas 6 ng hapon. Nalaman din ng mga pulis na umalis ng apartment si Tishko bandang 6:30 ng gabi, nung mismong araw na nag-away sila ni Wilma. Nakita siya ng isang motorista. Naglalakad umano siya sa kahabaan ng motorway. Nakasuot ng purong itim na animoy wala sa sariling naglalakad sa gilid ng highway. Nang gabing yun, sinundo siya ng mga pulis at iniuwi. Tinanong siya kung bakit siya naglalakad sa motorway, kung saan ipinaliwanag naman ni Tishko na sasakay dapat siya ng tren, pero nagpa siyang maglakad na lang pauwi. Sinulat naman to ng mga pulis, pero hindi na nagsumiti ng opisyal na ulat sa nangyari dahil wala namang dahilan ang mga pulis na kasuhan siya ng kahit ano. Kalaunan, kahit hindi pa man natatapos ang investigasyon, bilang resulta ng pagsisiyasat na maaaring malaki nga ang kinalaman ni Tishko sa pagkawala ng dalaga, inaresto siya ng mga pulis noong November 19, 2019, kahit pa man wala pang sapat na resulta o ebidensya. Nang halugugin ng mga pulis ang loob ng apartment, natagpuan nila ang coat at bag ng dalaga. Ayon kay Linda, hindi umaalis si Wilma nang hindi dala ang kanyang bag. Bukod dito, dahil sa lamig ng panahon, imposible ring umalis ang dalaga nang hindi suot ang kanyang coat. Mas lalo patuloy naghinala ang mga pulis kay Tishko dahil nauna na nitong sinabi na dinala ng lahat ni Wilma ang mga gamit niya nung umalis siya ng apartment. Bilang karagdagan, napansin din ng mga investigador ang malalim na gasgas sa mga bisig ni Tishko. Nagsimulang gumamit ng luminol ang mga pulis at nakakita sila ng mga mansya ng dugo sa dingding. May napakarami ding mga mansya sa sahig. May mga bakas din pati sa loob ng mga silid. Kinuha nila nagsimula sa sala ang mga bakas papunta sa mga silid. Nang suriin nila at lagyan ng luminol ang loob ng kwarto, lumiwanag ito. May nakita din silang isang malaking balangkas ng katawan ng tao sa ibabaw ng kama. May mga natagpuan ding mga mumunting laman sa kutsilyo sa kusina at pati na rin sa dingding sa sala. Ayon sa mga pulis, sa dami ng dugo, imposible nang makabangon pa ang sinuman matapos ang gayong kagrabing pinsala. Dahil dito, mas ginalugat pa ng mga pulis ang apartment. Natagpuan ng mga pulis sa loob ng bag ng basura ang kubrikamang pagmamay-ari ni Tishko na nababahiran ng napakaraming dugo. Nagpasya silang puntahan si Tishko na kasalukuyang nakakulong. Sinabi nila sa lalaki na may natagpuan silang napakaraming mansya ng dugo sa loob ng apartment. Pero sinagot lang sila ni Tishko na imposible o manong hindi niya napansing may mga dugo sa loob ng apartment dahil dun naman siya nakatira. Patuloy pa rin ang masinsinang paghahanap kay Wilma at habang tumatagal, mas lalong dumadami ang mga taong tumutulong sa paghahanap sa dalaga. Samantala, itinuring na rin ng mga pulis ang apartment bilang ang siyang pinangyarihan ng krimen. Hindi lang dahil sa dami ng mantsa ng dugong natagpuan, kundi dahil na rin sa walang sino mang naiulat na nakasalamuhan ni Wilma mula noong araw na nawala ito. November 28, 2 linggo mula nang mawala si Wilma, nagdala ang mga pulis ng malaking asong espesyal na sinanay para sa paghahanap ng mga bangkay, para tumulong maghanap sa pinangyarihan ng krimen. Pagpasok nito sa silid ni Tishko, agad na naalerto ang aso.
Ibig sabihin, may naaamoy siya ditong labi ng tao. May kakaibang amoy din kasi ang naturang silid at sa mismong loob ng apartment. Kahit na nahalughog na ng maigi ng mga pulis ang buong apartment, patuloy pa rin sa paghahanap ang aso, lalo na sa may aparador sa loob ng silid. Binuksan ng holder ng aso ang aparador at sa loob nito may nakita silang isang maliit na suitcase. Katabi nito ang ilan pang ibang gamit. Inisip din naman ng handler na maaaring nasuri na rin ito ng mga pulis, pero kinuha niya pa rin ang suitcase at binuksan. Nakita nila sa loob ang malaking bagay na nakabalot ng foil at tape. Nababalutan din ito ng maraming dugo, pati na rin ang loob mismo ng suitcase. Agad na ipinadala ang natagpuang suitcase sa forensic laboratory para sa pagsusuri. Ang nasa loob ng suitcase ay walang iba kundi ang pugot na ulo ni Wilma na nakabalot ng papel, foil at tape. Natagpuan din ang mga fingerprints ni Tishko sa foil at tape na ginamit pang balot sa pugot na ulo ni Wilma. Ayon sa pathologist, bagamat hindi niya matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng babae, nagtamo naman ito ng matinding pinsala sa kanyang ulo at mata, at ang iba pang pinsalang natagpuan sa ulo at liig ng dalaga ay sanhi naman ng pagpugot nito. Naipaalam na sa pamilya ni Wilma ang tungkol sa nangyari sa kanya. Ngayon, hindi na nawawalang tao ang hinahanap nila, kundi ang nawawalang bahagi ng katawan ng babae. At kung titingnan ang kalagayan ng apartment, masasabing dito talaga namatay ang dalaga. Naniniwala ang mga pulis na sa sala namatay si Wilma, maaaring habang nakatayo o nakahiga. Malamang na malakas na tinamaan ng kung anong mabigat na bagay ang ulo ng dalaga. Base na rin sa dami ng mantsa ng dugo sa sala at mga munting lamang na tagpuan sa dingding. Saka ito kinaladkad sa pasilyo papuntang banyo. Pero hindi sigurado kung sa banyo na ba pinuputan ng ulo ang babae. Pagkatapos, muling kinaladkad papasok ng kwarto sa ibabaw ng kama. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng pulisya at mga voluntaryong kasangkot, hindi talaga natagpuan ang nawawalang katawan ni Wilma. Sa paglilitis sa buong sesyon ng korte, hindi nagpakita ng anumang emosyon at pagsisisi si Tishko. Nakiusap sa kanya ang pamilya ni Wilma na sabihin kung saan niya itinago ang bangkay ng dalaga. Pero walang gana lang itong tumingin sa luhaan at nakikiusap na pamilya ng dalaga. Sinuri naman ang estado ng pag-iisip ni Tishko. At ayon sa resulta, ganap na matino ang lalaki nang gawin nito ang karumalduman na krimen. Naganap ang paglilitis noong July 27, 2020. Bilang resulta, kumarap si Tishko Ahmad Shabazz sa hukom para pakinggan ang hatol. Ang hatol ay napatunayang nagkasala si Tishko sa pagpatay kay Wilma Anderson at paglapastangan sa katawan ng biktima. Sinintensyahan naman siya ng habang buhay na pagkakakulong at makakapag-apila para sa parol pagkatapos ng 10 taong pagsilbi sa kanyang sentensya. Patuloy pa ring iginigiit ni Tishko na inosente siya at kalaunan ay inapila ang kanyang sentensya sa korte ng apila. Ang pagsusuri ng kaso ay tumagal ng ilang oras. Sa resulta, ang habang buhay na sentensya ni Tishko ay binawasan at ginawang 18 years na lang na pagkakakulong. Ang katwiran ng korte, hindi naman kasi umano nalaman ang sanhi ng pagkamatay ng dalaga at hindi rin umano napatunayan kung ano talaga ang tunay na nangyaring pagpatay kay Wilma. Nakakalungkot na naging ganito ang kinahantungan ng kaso. Ang mabigyang pabor pa ang walang awang mamamatay taong si Tishko. Hindi din natagpuan ang katawan ni Wilma. Ibig sabihin, hindi pa rin talaga tuluyang matahimik ang nagdadalamhating pamilya ng dalaga.